Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Matagal-tagal din bago tayo maka-upload. So, madami lang inaasikaso, may ginagawa. So, may inaayos ako dito. Ito, problem nito ay wala siyang power. Meron pa nga itong warranty seal. Yan. Problema nito, walang power. Tingnan natin. So, baka power supply na naman to. So, bali, una natin ginawa dito ay tinanggal tong warranty seal para mabuksan natin. Yan, okay? Una ko may kaiba pang boy. Kulang boy. Kulang niya kong boy. Bawang. Yun. So, pasensya na. Isang kamay lang kasi ginagamit natin. Buro-burato naman yung bawang. Harap ko nagbarado na. So, bali ito yung loob niya. Maliit lang siya. So, ito yung power supply niya. Maliit din. So, malamang sa malamang bakit inaabot yung power supply nito. Tinamaan. So, tingnan nga natin. Nung sinilip ko tong power supply nito, na-confirm ko nga mga ka-J-Lovers na power supply talaga siguro tinamaan ito kasi yung IC yung may tama. Nakita ko may sunog yung paa sa IC. Yan. So, yan, lapit natin. Kita nyo? Kita ba? Yan o, kita nyo? Yun o, may sunog sa paa ng IC. So, na-confirm natin na ito yung problema. So, wala tayong pampalit ng ganyan na IC. Hindi naman to Viper 22. So, yan yung part number niya. Yan o, sunog, diba? So, hindi available yung IC na to sa atin. Siyempre, pag walang ganitong pampalit, so, gagawa na lang ng paraan. So, ito yung supply na makikita natin. Common lang yung supply dito. Negative 12 volts, positive 12 volts, at 5 volts. Wala siyang 3.3 o 3.2. So, yan lang yung supply na kailangan natin. So, kaya madali-dali itong i-convert mga ka-J-Lovers. So, tinanggalan natin yung power supply. So, sabi ko nga sa inyo, yan yung kailangan lang natin. Positive 12 volts, negative 12 volts, at 5 volts. So, de available yung ano natin, yung IC. Pwede tayong gumamit ng forward module or yung universal board, power supply board. So, mas maganda sana kung sakto yung maliit na ganito din para sakto lang. Pero dahil hindi available sa akin, naubusan ako nun. So, yung mahaba yung nasa akin, yun lang yung gagamitin ko. So, madali lang naman itong ikabit. So, para sa mga baguhan lang to mga ka-J-Lovers, ang dali lang itong ikabit. So, ito yung gagamitin natin, medyo mahaba. So, yan yung karton niya. So, tingnan lang natin yung yung supply kung magkapareho ba. So, parehas naman silang unang positive 12 volts, negative 12 volts. Tapos, ground parehas din. Tapos, may 8 volts to. Yung universal board. Tapos, 3.2. Ay, hindi. 5 volts pala. So, madali lang naman tong gawa ng paraan. So, madali lang to. So, ganito lang yung gawin natin mga ka-J-Lovers ha. So, sakto naman. Yan, sakto naman. May rubber. So, may rubber to sa ilalim. Parang foam yata yan. So, yung isang tornilyo dito, lagyan na lang natin ng insulator. So, ganito lang yung pagkabit niyan mga ka-J-Lovers. So, dahil pareha sila na na una yung 12 volts positive, madali lang na ito. Ganyan din yung gagamitin natin. Tama na yan. Yung pangalawa ay negative 12 volts. So, tama na rin to. Pangatlo ay ground. Tama na rin to. Yan. Tama na rin yan. Sakto lang. Tapos, yung pang-apat, 5 volts yata. Yung pang-apat, tapos ground. So, ang gagawin natin ay susundin natin to. Yan. Ito yung 5 volts pala. Yan, 5 volts. Tapos ground. So, ganyan lang.
So same na sila. Kasi nag-ano lang tayo, nag-jump ng isang pin kasi 8 volts yung isang pin dyan sa universal. So kailangan natin ilampas siya. Ipakita ko sa inyo, yung lapit natin. Yan, positive 12 volts, negative 12 volts. So same sa kabila, ground, tapos ground, tapos 5 volts. So dito, positive 12 volts, negative 12 volts, ground, 8 volts yan sumunod. So ilampasan natin yung 8 volts, ground naman sunod, tapos 5 volts. So ganun lang. So okay na to. Tama na yung connection natin. So testingin na natin. Malamang na natin. Yan, tama na yan. Basta yung dulo 5 volts din yan. Tama. Siyempre, bago natin ito ikakabit, ayusin natin yung pagka-insulate ng lagayan ng isang tornilyo dito kasi aabutin yung section niya. Sa may diode pati sa yung sa may diode yung tatamaan. So, lagyan ko lang siya ng electrical tape siguro or ano man pwedeng i-insulate dyan na para hindi tumama dito sa universal cord. Yan. So, ito. Aabutin yung diode. So lagyan ko lang siya ng yan, mga 3 siguro o 4 na tape para hindi mabutas basta. So kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung video natin. Kung sa FB page ito na pa-follow, pa-like, pa-share na rin ng video na to. So yan, lagyan lang natin na siya ng insulator bago natin siya ikabit. So okay, nalagyan na natin ng tape yung lagyan ng tornilyo. So safe na tayo dyan. So kabit lang natin tong itong power supply na to. Isa lang yung malalagay natin na tornilyo dito, medyo mahaba kasi. Next is ready for testing na tayo. So dito, nung pag-testing natin, may kakaibang pangyayari dito mga ka-G-lovers. So makikita nyo. So tingnan natin ha. Basta may kakaibang pangyayari dito. So ang gagawin na lang natin dito, putulan lang ng siguro to, tapos dugtungan, tapos kabit ulit para umabot yung yan, ito tong parang pansabit yan dun sa para hindi mabutong yung wire. So nung plinagin natin to, gumana naman siya, nag-power siya. Nung pag-reading, pumutok. Yan tingnan nyo maigi, umusok siya. So lumayo yung customer. So ang ginawa natin ay pinalitan ko na siya ng bagong may factory defect pala yung gamit natin. Yan yung tinamaan niya. Sunog na sunog. May factory defect. So hindi natin naiiwasan yan kasi kadalasan meron naman talaga. Minsan wala rin naman. So natimingan ko lang siguro na may factory defect yung nakuha natin na power supply. Kahit bago pa yun. So nakabitan na natin siya ng bago. Yan, gumagana na siya. Naka 0-0 na. So okay na to mga ka-G-lovers. Hindi na rin siya pumuputok. Kasi siguro may factory defect lang yung yung una kong kinabit. Yan, okay na siya Okay na po. So ito yung sirang power supply. So okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.